Finally, we're now here on our second part of our Siargao vlog. And if you haven't seen part 1, where we visited the famous Tri Island, Cloud9, famous beaches around the island, and more, plus driving around Siargao on our own, I recommend that you go and check out part 1 of our Siargao vlog first. But if you're one of those people who have been waiting for the second part, here we are. On the second part of our Siargao vlog, we'll spend the last 2 nights on the island. This time, we'll visit the 2 famous destinations in Siargao. So ano? Tara, we're off to the next stop. So yun guys, parang hindi pa ata kami nakakapag-tour dito sa sasakyan. Hindi pa namin napakita yung itsura ng loob. So tour ko kayo. So eto yung loob. Medyo madumi na kasi ilang araw nang nagamit. Basic lang naman yung harapan. Manual transmission na meron ding automatic transmission na meron ding pang manual. Tapos dito sa loob, may itsura niya. Yan, medyo ginawa na namin siyang pahingahan yung likod. Ayan o. Okay, kami ng unan, tapos yung comforter, tapos ito kasi, upuan talaga to. Ito, upuan to eh. Ano yan, upuan na pang-apatan to. Itong hilaran to. Tapos sa likod, may upuan na pa ganun. Tapos yung ito, dito yan. So, overall sa likod, another 4-seater pa yan. So, overall, 10-seater tong van. 10-seater tong buong minivan. So, literal na van siya. Pero, mini version lang, kaya nga minivan. So, yung usual na van, di ba, parang ano yan, 16 to 17-seater. So, ito, 10-seater lang siya. Pero, malaki na siya. Para siyang Innova na mas malaki ng onti yung nasasakay. Kasi nga, eto, convertible to. Tapos ito, apatan sa likod. Tapos eto, pwede rin siyang matuping ganyan. Pwede siyang maging bed. So, yun. And then, yung likod niya, saray. Yung likod niya, nabubuksan yung likod. Ayan. Kaya pag magka-camping kayo, ito yung best na sasakyan for you. Other than yung jeep na bukas. O storage din kasi yun. Ayan, storage yan. Tapos, eto, ayun nga, nalalatagan siya. So, best for camping. So, papunta na tayo ngayon dun sa mismo Death Pool. So, pagdating dito, may tour guide na sasalubong sa inyo. Ayun yung tour guide natin, si Kuya Jonel. So, yun kuya, yung binayad dito kuya, kasama na dun yung tour guide. Oo, ma'am. Kasama na. 220, ayan ka. Oo. 80 entrance. Wala nang Asosasyon. lakaran sa loob, no? Wala nang nilalakadan sa loob.
Dito sa taas? Oo, dati meron din ako pag doon eh. Meron dito sa taas, pag high tide siya, pag low tide siya. Ana? Pwede daanan yun? Pwede, di ba? Oo. Mas mahirap eh. Doon na lang ako sa ano. Sa madali. Pupuntahan na nga rin natin kasi para maisip. Ikaw na nga lang nga. Ako na dun sa bababa. Alam mo, hindi ka nag-aqua shoot. Ayun, naka-chinelas ako. Maganda naman yung chinelas. Mas maganda to. May Mga go. ganitong chinelas. Ito yung ano. Beach. Beach, ano yun? Beach walk. Kuya, nakapaa ka lang. Kaya ito sa board lang, makapak. Sa loob, board, short po. So, sanay ka na rin humampas sa mga bato-bato gano'n. Uy! Oo, sa baba na lang. Saan ba mas madali, kuya? Oo, mahaba pala yung may akyatan ko. Dad, wait mo ako, Dad. Parang nauna ka na lang, ah. Hindi mo na inisip. Baka madulas yung asawa mo, ah. Pwede ko. Teka, madulas to. Kuya, kapag high tide, hanggang dyan. Hanggang dyan. Malakas na kampas ng halong yung makapak. Oo. Nakikita ko nga kanina sa drone. Naglakas. Be, dito daw. Ay! Daddy, wait. Daddy, wait. Dari masih panindog. Ganda ka nandito sa Huwag doon ka may picture, di ba? Hindi na kami nag-cellphone. Baka mabasa. Mabasa. Kuya, mas madali ba pag nakapaa? Try na kayo. Try na oil. Ang ibang ano ba ito eh? Naging part niya Wait, daddy, huwag ka mabilis. medyo madalas na. Susot ko. Bukangin sa loob ko. Yun nga, kaya doon ako nasasaktan. Pala talaga. Wala kang cellphone, ha? Magkakasus ko po. Nasa pagkakas. Itaas niya. Alas 10 na kasi. Level daw, sabi ni kuya. Ah, ay ko. Ouchie. Daddy, wait. Wait for me. Oo nga, wait for me, Dad. Daddy. Sobrang tanga natin na nag-invest tayo sa aqua shoes, hindi natin dinala. Hindi na rin sa'yo. Tara pala, sinuot mo yung sa'yo, pwede naman nasaktan dyan. Buhangin yung masakit. Hindi naman yung bato. Dada, wait. Baka ma-endingan ako dyan. Tibay ng paa ni ko. Tibay ng paa ni kuya, guys. Nakapaa lang siya kasi sanay na doon sila dito nakapaa. Kami nga nakachinelas, hindi namin kaya. Grabe, stone talaga siya, no? Ay, rock talaga siya. Gusto ko na lumabog kasi naiihina ako. Kuya, pwede dito, pipicturean ko lang. Hindi ka, Dad? Kinuha na mo to, Dad? Oo. So, ayan, mahaba pala itong rock pool na to. Alam nyo, ilang beses na kami nakapunta na Siargao. Pang-5 na to. Di namin to naiikot. Sobrang gagaling. Yun. Oo, maganda ako. Tapos Kuya, wait lang, ah. Baka biglang mawala ang person. yan pala yung magpuputong truck. No?
akala ko yung pool lang. I was halfway through a sentence when the thought of you just settled in. Not a movie kind of moment, just there without me noticing. 'Cause I memorized your edges, yeah, you're running through my veins. We keep finding new beginnings, but it always starts the same. Another goodbye, another sunrise, and I close my eyes till we're side by side, dancing in the sun showers, standing tall where wildflowers. I know the shape of us, the love remains 'cause it's ours. Another timeline, looking at different skylines. Another shape of us, I'll find you in every lifetime. I can feel it when I'm dreaming, like we've done this all before. Different faces, single feeling, you're the one I'm looking for. Every time I start to lose you, something pulls me back again. We can find new beginnings, it always starts the same. Another goodbye, another sunrise, and I close my eyes till we're side by side, dancing in the sun showers, standing tall where wildflowers. I know the shape of us, the love remains 'cause it's ours. Another timeline, looking at different skylines. Another shape of us, I'll find you in every lifetime. And now we're dancing in the summer showers, standing tall with wildflowers. Another shape of us, the love remains 'cause it's ours. Another timeline, looking at different skylines. Another shape of us, I'll find you in every lifetime. In every lifetime, in every lifetime. So guys, nandito na kami sa may parking area ng port ng Sugba, Lagoon. Kapag sasakyan yung dala nyo, medyo limited lang yung parking slots. Parang may Tapos parang sa pilitan lang. Pero kapag motor, kahit saan pwede, may mga designated for motor. So kakain na kami ni Dad kasi ito, binaon namin yung natira hapon kagabi. Ayan, inihaw na liempo, tas may kanin na rin yan. Gawa nang na-anticipate na nga namin na may sobra kasi din sa ulam. Tapos dito, tikim-tikim na lang kung may gusto kainin. Mayroon ko siyang magbaon. Mahirap magbaon, hindi na pala pwede. Buti na lang din. Hindi na nagtitinda ata ng pagkain. Dati may paluto doon sa Sugba, Lagoon. Ang Oo, pagkakalala ko meron eh. Pero baka yun nga nilimit kasi Yan na nasisira yung tubig. Oo, kasi Stagnant kasi yun. stagnant nga yun, lake yun eh. Hindi yun na nag-overflow kumbaga. Oo. So kaya na muna kami para makalarga na kami. Ano yun? So nakipark na lang kami dito. May bahay dito eh. Kasi yun yung street na kung saan kami nang galing. Yan. Tapos ito, dito sa gilid yung parking. Ayan.
Ayan, medyo maraming guests. So, yung waiting time, baka sakto lang. Kasi 8 persons per boat eh. 8 packs per boat. Tapos per boat, 2,100 plus. So, kung dalawa lang kayo, gaya namin, pwede kayo mag-private kung gusto nyo. Pero kami, ayaw namin kasi ang mahal. So, mag-sharing tayo. Doing DIY in Sugba Lagoon is very, very possible, considering that they accommodate walk-ins or DIY travelers. But to set expectations, doing DIY means you should be willing to wait until the required number of people per boat is complete. Here in Sugba Lagoon, they require maximum of 6 passengers per boat. But if you don't want to join a boat with strangers, then you can pay for a private boat tour. However, of course, that'll be even more expensive. Here are the rates for your reference. Sugba Lagoon is one of the famous destinations here in Siargao. It is located in Del Carmen. Driving to Del Carmen from General Luna could take more than an hour. After 30 minutes of waiting, we finally got more people who could join us on the boat. Meron kami na. Wag dyan, be. Doon sa kabila. Doon sa kabila. Doon. Para, doon kasi tayo mag-swim eh. It's okay. Para kita natin.
guys, yung last destination natin today is Maasin River. So hindi na kami pumasok doon kasi in the first place, wala naman kami balak mag-boat kasi before going here, nag-research kami. Sabi, pag magbo-boat ka, magbabayad ka ng parang 500 ata. Parang more or less 300 to 500 pesos. Tapos, wala namang problema dun sa bayad. Pero ang problema kasi is, talaga daw 1 hour yung boat. Hindi pwedeng hindi siya magiging 1 hour. Kasi parang hindi sila pwedeng magre-route kapag ayaw mo na. Kailangan diretsuhin na matapos yung paikot ng river. Eh, ang problema, ayaw na din namin magpaabot ng dilim talaga. So, mangyari, dinrow na lang ni Dad. So, dito kami sa parking. Gagin, laki pala na yung haba pala na ito. Oh, mahaba daw yung Maasin River. So, makikita nyo dito sa dinodraw ni Dad kung gano'n. Yun, yung sinasabi nila. Kaya nila sinasabi na 1 hour yung ikot. Kasi nga, ang haba niya. Tapos yung may taga-sagwan naman. Kaso syempre, di ba, taga-sagwan nga lang. Wala siyang makina kasi yun naman yung purpose nung Maasin River para ma-experience mo yung nagbo-boat na sinasagwan. Yun lang siya. So, hindi na kami nag-ganon. Pero, gusto ko siya ipa-drone kay Dad para makita din ng lahat. We got back to our villa around 5 p.m. We rested for a bit, took a shower, and then we went out for dinner. This time, we're heading to the other side of the island to try a highly recommended restaurant that offers great tacos. This is Chicken Chicken. And in fairness, their chicken tacos are so good. After dinner, we went straight to our villa so we could get some rest and pack our things, since our flight was super early the next day. Being on this island again after roughly 8 years is so surreal. A lot of things have changed, which really surprised us. But is it really overrated now?
for us, it's not. So paano? Hanggang dito na lang. We're off to the next stop. See you!